isang seaman ba ay kailangan din na maging miyembro ng SSS o Social Security System? Paano kung ikaw ay nasa ibang bansa? Sino ang pwedeng mag-represent sa iyo? Magkano ang bayad sa pagiging miyembro nito at saan pwedeng bayaran? Ngayong gabi, ating pag-uusapan ang mga programa at serbisyo ng Social Security System sa mga marinong Pilipino. Dito lamang yan sa Tinig ng Marino. Magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito muli tayo sa Tinig ng Marino. And as usual, kasama pa rin natin ang ating co-host, Engineer Nelson. Good evening sa iyo. Good evening, Ann, at magandang gabi sa ating mga nanonood. Okay, mayroon din tayong pag-uusapan about the programs and services ng Social Security System. This time naman, para sa mga overseas Filipino workers, including the sea-based. Yeah, including the seafarers who are working abroad. That's correct, Engineer. And let's welcome Ma'am Joy Villacorta, Department Manager ng Overseas Filipino Workers Management Department. Ma'am, welcome to the show. Magandang gabi po. Yes, magandang gabi, Miss Ann and Engineer Ramirez po. Nagpapasalamat kami sa imbitasyon ho ninyo sa amin sa SSS ngayong gabi. Ayan. And of course, hi Ma'am Beth. Ma'am Beth is here. Pero hindi siya, laging suki yan sa Good Morning Kuya. Good morning, Kuya. Siya, Yes, oo, nag-ano, suki yan. Yeah, hindi naman first time lang. Meron na rin tayong na-invite na rin natin ng SSS Yes, last oo. time. Pero engineer kami nito, magkakasama na kami, ilang dekada na kami magkakasama nito. Yan, nila Ma'am Beth and of course yung mga kaibigan natin from the Social Security System. And this time, since we're talking about the services and programs ng SSS para sa mga seafarers, and then, yan ang first question na ating ipasasagot sa ating resource person. Ma'am, what are the services muna? And the programs, engineer? Marami ito, no? Yeah, para dito sa mga OFW at magkaiba ba ang programa ng OFWs dito sa lokal? Okay, yes ma'am? Yun ang gusto natin malaman. Yes, tama po yan ano. Ang maganda hong mensahe namin sa SSS sa ating mga overseas Filipinos, sila man ay land-based or mga seafarers, priority ho ang coverage ng ating mga overseas Filipinos sa ilalim ho ng mga programa ho ng SSS. In fact, it was way back 1995 po nung in-extend ng SSS ang coverage no para ho mapasama ang ating mga land-based OFWs on a voluntary basis. So ang programa ho ng SSS para sa ating mga land-based OFWs are on a voluntary basis. Yung seafarers ang naiba, dahil sila ho ay mandatorily covered naman po ng ating sa ating programa ho sa SSS. So yung programa ho ng SSS, we are a pension fund institution, we provide social security protection. Yeah, kasi gusto ko lang malaman, no? Matagal na rin kasi ako hindi sumakay. When was the last time, or first time na nagiging mandatory ito? Magandang tanong mo yan, Yun. Engineer. No? Para sa kaalaman na rin ng lahat ng ating mga marino sa ating bansa, way back pa ho 1988, nagkaroon na ho ng pirmahan ho yan para ho magkaroon ng polisiya ng ating mga seafarers will be covered sa programa ho ng SSS. Para ho kahit nasa naglalayag ho sila at on board ocean-going vessels, sila ho ay continuously na may proteksyon sa ilalim ho ng programa ho ng SSS. At patuloy ho yan dahil ho, kahit ho itong nagratipika ang Pilipinas ng Maritime Convention at pati na rin ho yung kasalin ho rin ho ang SSS doon sa mga tripartite consultations tungkol doon ho sa pagre-revise ng standard employment contract ho ng ating mga seafarers. Kaya naman po nasisiguro natin ngayon na ang coverage ho ng SSS ng para sa ating mga seafarers ay nandun na ho sa, kumbaga, sa provisions ho ng kontrata ng seafarers. Okay, Yes, engineer. Anna, kasi noon, wala pa yan, no? Wala ka rin, Ngunit nung 2000, wala ka rin SSS? meron. Ayan, sige, very good. Nag-umpisa akong sumakay noong 1973. Meron na kami ganun na katagal yung cover na yun. Covered na kami. 1988 ho kami, nung way back, mga 1980s ho. Meron Baka covered na Medicare pa yan, No, engineer. SSS. SSS na. SSS. Sige, Meron sige. talagang SSS ng Okay. araw. Pero yun nga, naging mandatory 1980s ho yun, 1988. 88. Ayun.
1988. Okay. Special ho ang sa case ho ng seafarers, while both are overseas to sa category ho natin, overseas Filipinos ho sila, land-based or sea-based. Pero ang kagandahan ho kasi sa seafarers, meron na nga hong na-mention ka kanina, may Maritime Labor Convention, at meron ho silang manning agency na para hong sila yung lumalabas na employer. So, ulitin ko na ho, yung sa land-based, yun ho, voluntary ang programa namin. So, individually ho sila kailangan pumunta sa SSS for their membership. But in the case of seafarers, yung coverage nila sa SSS is under yung pong kanilang manning agencies. Okay. Together with the foreign principal. Ayan, manning agency. Yeah, ganun nga. Lalong-lalo na ngayon na kasi nagkaroon ng Maritime Labor Labor Convention, Convention tama. 2006 and then Na-revise, so yun isa tayo sa Ratifika. ratifika noon Okay. ng Maritime Labor Convention. Okay, engineer, mayroon akong tatanong din dito kasi siguro ito, doon sa mga nanonood na mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, siguro tatanong nila, uy, bago lang yung aking anak na nag-a-apply ng bakas loobin ng Diyos makapagtrabaho. Paano ba magparehistro sa ilalim ng programang ito? Ngayon pa lang yung halimbawa, yung ngayon pa lang sasakyan ng barko. Yes, that's correct. For the land-based, unahin ko nang humuna yung sa land-based OFW. Sa land-based ho, kung wala pa hong nai-issue'ng number before, meron lang hong fill up na form para ma-issuean ng number. Kailangan ho, isumite lang ho ito kasabay ng kanilang kopya, certified copy ng birth certificate, baptismal certificate, or kahit ho yung valid passport para ho ma-issuean ho ng number. Ganon din ho yan para sa mga seafarers. At ito po, itong mga dokumentong to, yung application form, pwede ho nilang isubmit sa any SSS branch. Okay. Whether dito ho sa Pilipinas or abroad. May mga opisina ho kami kasi abroad. Yung application doon sa manning agency nila, Yun pong ang role ho ng manning agency is to ensure, tiyakin lang ho na lahat ng kanilang seafarers na i-deploy ay may SSS number. So, you said that's mandatory. doon yung Yes, it's application mandatory. doon na mismo sa manning Pwede ho, agency dapat ito nila. mapapacilitate ho ng manning agency. Pero yung issuance ho kasi na number, doon ho namin ini-issue yan sa mismong member. Okay. Sa land-based ho, yun ang difference. Sila ho mismo ang personally pupunta. Pero ang kagandahan ho for our OFWs, yung meron ng SS number. Kasi karamihan Miss Anne, na Opo. karamihan ng mga, especially land-based, bago yan umalis ng bansa, meron na silang number eh. So kala nila, pagdating sa abroad, kukuha sila ulit ng number. No? So pinapaalalahanan ho namin. Na hindi. Hindi ho. Ang number ho ninyo na in-issue na kahit nung sa Pilipinas pa kayo, lifetime number na po yan. Ayun. So yan na ho ang gagamitin once you're deployed abroad, yun na ho ang gagamitin para magpatuloy ho ng kanilang pagbabayad ng kontribusyon. Ganon din ho sa seafarers. Hindi na ho kailangan kumuha ulit ng ibang number. Kung yung number nila na ginamit nung kahit before sila maging seafarers or maging land-based OFWs, yun pa rin ho ang gagamitin. Engineer, yes. And meron akong nalaman na merong ID yung What is SSS na parang pwede mo gamitin sa Yes. Tama yun ho ang tinatawag namin. What is that ID? Ano bang tawag Yung ng tatawag ID na namin yun? UMID, Universal? UMID. It's Unified Multi-Purpose ID. It's called Unified ho yan kasi 4 na ahensya ho ng gobyerno ang naghahati ho, ang represented sa card na to. So kung SSS member, Pag-ibig member, PhilHealth member, and GSIS member, isa na lang hong card ang gagamitin. Question. What if you don't have the PhilHealth, you are not member of PhilHealth, but you are a member of SSS? Makakakuha ba ng ID? Yes, ang nag-i-issue ho ngayon ng card is SSS and GSIS ho. Pareho sa nag-i-issue yon. So kung SSS member, Pero and- hindi ka PhilHealth member, pero ho, yun na rin ho ang gagamiting number kasi Ayan. ang magandang feature ho na tong ID na to, may tinatawag dyan na CRN or it's the Common Reference Number. Okay. It's the common reference number across all 4 okay. agencies. Liwanagin lang natin, engineer, because at this point in time, let's be honest and frank, na mayroon mga hindi member pa ng PhilHealth, but member sila ng SSS. If they intend to get the SSS ID, they can, even if they are not member of PhilHealth. Walang Yes, meron- hindi hindrance yun. Hindi hindrance po 'yon, and we will issue ho the ID kami sa SSS ho nag-i-issue ng ID na yan. So once member sila, they can use that card at in the same card ho they can use for their to present to PhilHealth or Pag-ibig for their transactions. Okay. Engineer, tatanungin ko, kasi sinasabi natin yung mga seafarers ay mandatory na magkaroon na SSS member. Yung coverage nito, halimbawa, di ba yung sa insurance, in case of accident,
di ba mayroon insurance yung mga seafarers? Paano yun? Hindi ba magdodoble yun? Kukuha ka ng benepisyo from the principal because of your insurance and then mayroon kang makiklaim na SSS. Paano ito? When we come back, pag-uusapan natin yan. Dito pa rin sa Tinig ng Marino. Okay, nagbabalik muli ang Tinig ng Marino. Engineer Nelson, may hanging question ako. Paano yan? You have kung mayroon, yung sa coverage, SSS member ka na, pagkatapos yung principal magbabayad sa'yo, doble-doble na yan. Wala mong problema yan. Yeah, may SSS ka na, may uwa ka pa, That's correct, at that's correct. may Provident Fund, Protection and Indemnity, no? Sa PNI. Ano po yun? Insurance sa PNI. Okay, okay so, po ba yun? Iba yung sa tatanggapin mo sa PNI. Malaki yun. Okay, paano po yan? Depende rin sa sakit mo, depende rin sa So, injury mo. magkakaiba? Depende rin sa kung total disability or death. Death, mas malaki na talaga. So, magkakaiba yan. Magkakaiba. Doon sa Magkakaiba. SSS, Tama po. ano naman Tama po makukuha ng isang member? Ang maganda ko sa sa mga benepisyo ho ng SSS, no, we have a wide range of benefits for our members. So for short-term benefits, meron ho kaming benepisyo sa pagkakasakit. At for our female members, meron ho kaming maternity benefits. So mga cash allowances po ito, no? And then for the long-term benefits, covered ho namin ang retirement, death, and disability. Yung death to, may funeral grant pa ho yan. At iyon, kung ho masasatisfy ang mga qualifying conditions, ang objective ho niya na magkaroon ng monthly pension ng ating mga members. But ang gagandahan pa sa SSS, kung hindi ho ma-qualify sa pension, magiging qualify din ho sila sa lump sum benefits. So, bubuuin na lang. Yes. So, wala hong nawawala sa bawat piso ho na pinasok nila sa SSS. Meron ho talagang binipisyong babalik. Kahit ho, matagal na yan, no? May mga members tayo kasi nagtatanong, paano kung mga 10 years ago na daw ho That's silang correct. hindi nagbabayad? Alam mo, that's Ano daw very nangyayari? That's a very good question. Yeah. Yun Kasi din di ba ang yung gusto ko GSIS, tanong. engineer, kapag may claim ka doon, tapos mag-lapse yan, may time frame na tinakda sila, kung hindi mo ma-claim, mawawala na ito, hindi ka napapayagan. ganun ba? That's the policy. But in Sa SSS, SSS ho kasi, it's a that's different. lifetime member Oh, ho. So see. kahit yung mga iba nating mga land-based, especially the land-based din ho, na nag-abroad, medyo nakalimutan ipagpatuloy ang SSS, tapos ngayon pa lang ipagpapatuloy, you want to remind them na yan po, dudugtong-dugtong ho yan. Wala hong nasayang sa hinulog nila kahit 10 years ago, parang ipagpapatuloy lang ho, idadagdag, para ko sigurado na lahat ho ng range of benefits ho ng SSS ay magiging qualified sila. Ayun. Engineer, next question please. Ikaw naman. Yeah, papaano at saan makipag-ugnayan ang mga members ng SSS para sa kanilang transaction upang malaman nila kung yung magkano yung hinihulog nila at magkano rin ang contribution ng kanilang employer, no? Para sa kanilang SSS fund. Tama po yan, ano? For our members, so meron ko kaming mga SSS branches, no? Nationwide. So maaari ho sila magpunta at magtanong. Yan ho ang aming hinihikayat ho namin ng ating mga members na maging vigilant about their contributions. Meaning ho nun, siguraduhin na talagang hinuhulog ng kanilang employer. O in this case, sa seafarers, ng manning agency. Lalo Yeah. kasi kung kinakaltasan, di ba ho? Kinakaltasan sila. Kinakaltasan talaga. Tapos dapat to siguraduhin dahil may mga sad stories tayo na after a long time sa kanila malalaman na hindi ho pala nire-report. So maganda ho yan, mag-check. At ang maganda ho sa SSS, kailangan lang ho sila mag-register sa aming website, www.sss.gov.ph. Mag-register ho sila sa my.sss facility ho ng SSS and they will have access to their records. Pero wait. Engineer, sorry to cut you again, Ma'am Villacorta. Ito, atin lang to. Cooperative ba yung mga manning agency o nagkakaroon kayo ng mga problema dito dahil hindi sila masyadong cooperative? Ang mga impormasyon na Sige, ma'am, nakukuha kaya namin. niyo po yan. Alam to ni engineer sa marami yung pag-uusap before sa SSS, sa mga tripartite consultations, nare-raise na ho ito ng SSS, na ang nire-report ho sa POEA, mga 400,000 mahigit ho ang ating OFWs. Pero sa record ho namin sa ibang mga, sa kabuuan ho ng manning agencies on the record, so sa record ho ng SSS, lumalabas parang kalahati lang ho ang report. So there's a problem, engineer. You have a lot of Meron assignments. iba na hindi Yan, nagbabayad. engineer. You have mayroon kang assignment, Pero engineer. ang problema din dyan, yung mga seafarers mismo, hindi nila na-monitor yan o hindi nila alam na kailangan, obligasyon ho ng manning kasi agency. may nalaman talaga ako na hindi lang isang manning agency, no?
na hindi nagre-remit, pero binabawasan naman yung kanilang sweldo. Yun nga Ibig ho ang sabihin- pinaka-ano natin dyan. Gusto natin maiwasan yan. So, Millions, Oho. millions yung Ibig hindi kwarta nare-remit. na hindi na-remit. Ayun. no? So, doon sa ating mga nanonood na mga managing agencies, maybe this is the right time. This is a wake-up call sa inyo. Baka kayo natutulog. Okay. Yeah, gusto kong ipaalam ito sa ating mga marino na dapat dong alamin ninyo sa SSS kung hinuhulugan ba yung SSS ninyo kasi maaari na binabawas ito sa sweldo ninyo, ngunit hindi naman nire-remit sa SSS Okay. yung mismong deduction Okay. na kanilang contribution. Follow-up question, paano malalaman ng isang OFW? Like, for example, naglalayag siya, paano? Mayroon ba tayong online, Ma'am meron ho Biliconta? kaming, yun ho, in-explain ko kanina, mag-register lang ho sila sa website namin. At yun na ho, may internet connection lang. Karamihan naman ho sa ating mga OFWs, talaga, nasa internet yung mga yan, ano ho. So, ito, through this facility, sila mismo, maa-access nila yung record. Kompleto ho yun, nandun ho yung posting ng contributions nila, kung eligibility ho sa mga benepisyo, para ho nasa kamay na nila, no, in the comfort of their homes or their workstations, they can already check kung talagang napopost yung mga hulog nila. Okay. Mayroon bang, okay, ito engineer, tatanong ko ulit sa kanya, kay Ma'am Villacorta, what if mayroon mga agencies na nagkakaltas, hindi nire-remit? May sanction ba tayo doon? Ako, karapatan ho ng bawat empleyado, lalo na ho ang mga seafarers na pag ho maghain ng kanilang mga complaint kung sila'y binabawasan o kinakaltasan ng kanilang employer na hindi ho nire-remit. So, ang mangyari ho dyan, iimbestigahan ho ng SSS yan. Pag pumunta ho sila sa branch namin at malaman nila na hindi ho nakapost yung mga hulog at talagang hindi binayad ho ng mga employers nila, maaari ho silang mag-submit ng complaint letter, may sinumpaang salaysay lang ho yan. Kung sana ho maitago nila yung mga payslips o yung mga proof of employed sila ng employer na yon. At ang SSS nako, in secret naman ho yan, hindi namin ini-expose yung member namin na nagrereklamo at it will pass through yung process ng investigation. So may account officers ho kami, pupuntahan yung employer, titingnan yung mga libro nila kung bakit itong nagrereklamong member ay hindi nila hinulugan. Okay, engineer, ikaw naman. Susunod na tanong natin. Sige. So, sa kasalukuyan, ilan na po bang mga members sa amin muna, seafarers, ang nandyan sa SSS? Yun nga po, ang huli naming namomonitor, o baka dapat ho, mas closer pa ho ang coordination with the manning industry. Dahil sa record ho namin, mga 200,000 lang po ang seafarers. Pero ang sasabi ho sa datos ng POEA, nasa 400,000 nga ho, di ba ho? So we need closer coordination with the labor and the employer side, magkaroon ng konsultasyon. Ano ho ba ang problema? Bakit hindi nila nare-report? I'm supposed to ask that. Alam mo, engineer. I think kailangan ng pag-uusapan pa palagi sa tripartite kung bakit ganun ang nangyayari. So merong mga manning agencies na hindi talaga nagre-remit. I'm supposed to ask you this question, engineer, kasi being the president of United Filipino Seafarers, ano yung dream mo? Ano yung gusto mo pa na maisakatuparan as far as this problem is concerned? Like, for example, yung iba pang hindi nagiging member ng SSS na dapat maging member at madagdagan yung mga benepisyo. What have you in mind, Engineer Nelson? Yeah, ang akin, kasi tingnan mo yung mga European, when they retire, talagang wala silang problema eh. Parang sinasabi, tranquilo. Ibig sabihin, okay na sila. Yan. Yung kanilang pension ay sapat na sapat pa rin para sila mabuhay. Pero sa palagay ko, sa pension na makukuha mo sa SSS, hindi ka pa mabubuhay dyan, no? So, we should make a package, no, na para kung ang marino ay magre-retire, sapat pa rin, mabubuhay pa rin sana na marangya, no? Hindi yung halos hindi na makainom ng tubig kung yung pension mo napakalit, hindi talaga sapat. So that's your dream. Depending ang lakihan yung bracket para naman pag panahon na mag-retire sila, meron silang sapat na pensyon. Kasi ang daming mga marino na kahit na matanda na gusto pa rin sumakay dahil for one reason, wala na silang naipon at hindi nila sigurado kung magkano ang kikitain nila.
Kaya marami akong plano para sa mga marino. And I Yun hope na magkaroon ito ng katuparan, financial engineer. literacy, and then force saving. Okay. That is force saving. Pero dapat, yung kung may programa na ganyan yung SSS, no? Isang programa na yung pera nila ay parang Nalagay talaga sa siguro. nagkakaroon ng Interest malaking at interest. okay. Malaking interest. Kasi malaki din ang contribution, That is correct. malaki din ang interest. Okay, engineer, when we come back, pag-usapan pa rin natin, of course, yung bagay na yan, and we will ask also the reaction or the recommendation of Ma'am Villacorta. The same question. Sandali lamang po, we will pause for some minutes. Okay, muli po nagbabalik ang tinig ng Marino. Kasama pa rin natin ang ating co-host, Engineer Nelson Ramirez, at syempre, ang Department Manager ng Overseas Filipino Workers Management Department, si Ma'am Joy Villacorta. Engineer, tanungan natin yung tungkol dyan sa sinasabi mo kanina about the Contribution ng mga marino kasi tinanong natin yung nakaraano, yung pag-ibig, ang contribution lang pala ng mga marino ay 100 pesos. Eh, paano yung mga kapitan na sumusweldo ng halos $1,000 a day? 100 pesos a month pa rin yung contribution. Okay. At saka sa mga marino, wala namang marino na sumusweldo ng 20 mil eh. That's correct. Mas mataas pa doon. Okay. Yes, ma'am. Pinakamababa, something like $800 to $800. To $1,000. To $1,000. Eh, pinakamababa yan. OS, Wiper, Messman. Tama ho yan, ano, engineer. So, sa SSS ho kasi isa ho yung contribution schedule namin across all member types, ano? So, for our OFWs land-based at sea-based, ang pinapatupad ho namin contribution schedule ngayon ay base ho, no? Ang contribution ho kasi base sa dineklarang earnings ng ating land-based OFWs. So, kung ano ho yung declaration niya, tinatanggap po ng SSS yan, so land-based OFWs. So, meron ho tayong tinatawag na monthly salary credit. Ito ho, minumultiply ho natin yan sa contribution rate. Ngayon no, nasa 11% ang contribution rate. Ang ating monthly salary credit sa SSS, ang maximum ho is 16,000 pesos monthly. Ayun. So, ibig sabihin ho, kahit kayo, ang OFW ay sumusweldo ng 100,000 or Ang sea-base ay 50,000. kung sumusweldo ng kalahating Hindi, milyon. kahit ho ganun ang sweldo nila, ang covered ho ng SSS up to 16,000 pesos ho ng buwanang sweldo ho ng aming miyembro. So, ibig sabihin ho niyan, talagang basic safety net ho ang kino-cover ng When SSS. Yung you... pinababasehan kasi ninyo dito, yung sa local na mga workers yan, no? Yes, so kasi ito hong contribution schedule sa lahat na hunta to ng mga miyembro ho ng SSS, mapa local or OFWs. So doon ho sa 16,000 pesos na maximum salary credit namin, ang katumbas ho na contribution ho niyan monthly is 1,760 pesos so per employee. Oh, per Dapat member. magkaroon pa tayo ng mga tripartite consultations with the Maritime Labor Federation group or union, and then with the mining agencies, so their employer, and also from the side of SSS, para magkaroon tayo ng iba pang magandang package. Kasi kagaya sa mga European seafarers, when they will retire, talaga namang sapat. Paano yung nasanay ka na kumita na daan-daang libo, and then all of a sudden, kung mag-retire ka, ang pension mo lang, 4,000. That's correct. Tama ho yan kasi ho, Hindi ngayon siguro sapat na para sa pambayad sa ng bahay mo. Yun din ho ang gusto namin sana ho i-clarify. Ito hong contributions na binabayad sa SSS, no, na may cap. Cap po siya ngayon sa 16,000 pesos. Yun din hong benepisyo. Base rin ho dun sa cap na yun na 16,000 pesos. So, yun po kaya ho, may mga iba tayo, nakala nila, yung sinisweldo nila, fully covered ho sa kanilang contribution. Hanggang 16,000 pesos po ang ating contribution. Kaya ho, ang benepisyo din, na base rin ho sa monthly salary credit, ay base lang din ho sa maximum na 16,000 Ayun. pesos. So, mayroon pa tayong aantabayanan kung sakasakali na may mga proposition kayo, engineer. Now, once and for all, para sa kabatiran ng ating mga seafarers, is this mandatory? Yes, mandatory po sa case ho ng seafarers at voluntary ho sa case ng ating mga land-based OFWs. Sa seafarers lang ho, may hatian. May employer share, mayroon hong seafarer share, dun ho sa contributions ho ng SSS. So sa 1,760 pesos,
ang kahatian ho dyan for the employer, mga 1,178.70 at sa employee naman ho, 581.30. Sa SSS portion ho yan. So, yun po. And then, sa case ho ng land-based, yung buong 1,760 pesos, siya ho ang mag-shell out ho niya. Okay, again, engineer, sa bagong member, sa bagong paalis na OFW o sa bagong land-based, kailangan talaga, bago sila umalis, ay member na sila ng SSS. Tama po yan. Okay. Kasi kapag hindi, pwedeng i-check yan. Now, kung halimbawa, ang membership niya ay doon na sa abroad, pwede rin ito. Doon ho siya mag-register? Yes. Ang kailangan ho sa case ho ng seafarers, ang maganda ho kasi may manning agency. Under ho sa ating mga polisiya, may responsibilidad ho ang manning agency bilang parang tumatayong employer ho ng Okay. ano. At kasama ho doon na ma-insure, na may SS number, na narehistro ho nila, marireport ho ng manning agency, at yung mga lahat na kinaltas, mariremit at i-report in terms of a collection list. Okay, engineer, I know mayroon siyang final message para sa ating mga nanonood ngayong gabi dito po sa Tinig ng Marino. Particularmente, ang pinag-uusapan natin yung mga programs and services ng social security systems sa mga OFWs. Ito po yung mga land-based and sea-based. Go ahead, ma'am. Nais ho naming iparating sa ating mga overseas Filipinos, sa ating mga kababayan, land-based man or seafarers, na sana ho'y maging aktibo ho silang miyembro ho ng SSS dahil ho sa SSS yung ipon, yung kanilang kontribusyon ay ipong mas may pakinabang. So at hindi lang ho sila bilang miyembro namin ang may benepisyo, protektado, pati ho yung mga kanilang mga mahal sa buhay, pag may mangyari ho sa kanila, meron hong maaasahang proteksyon mula sa SSS. O yung mga taga-SSS, the Assistant Vice President for Media Affairs, Ma'am Louie, good afternoon, and kay Ma'am Marisu, including may Ma'am May Rose, kay Vincent, and kay Ma'am Beth Suralbo. Engineer? Yeah, masabi ko lang sa ating mga marino, no, dahil sa nalalaman ko sa kanya ngayon, na 200,000 lang ang mga marino na nagbabayad sa SSS, ay dapat alamin ninyo yan, pumunta kayo sa SSS, pwede naman daw alamin kahit sa website, kung binabayaran ba yung contribution, supposed to be, contribution ninyo para sa SSS dahil may contribution din ang employer at saka ikaw at binabawas din yan sa sweldo mo. Oh, Kaya okay. sayang naman kung hindi mo yan i-verify kung hinuhulugan ba. Okay. And hello din pala kay Ma'am Sonia and Ma'am Bona. Okay? Mga kasambahay, thank you, Engineer Nelson. And of course, kay Ma'am Joy Villacorta, ang Department Thank you po. Manager ng Overseas Filipino Workers Management Department. Huwag po kayong aalis because when we come back, pag-usapan naman natin, mapapanood nyo ang tungkol dito sa buhay, mandaragat at ang success story. Maraming salamat po. Handog ng ISP, gabay ng pamilyang Marino. Tunghayan natin ang kwento ng isang dating basurero at kargador ng tubig sa Tondo. Nagsumikap na makaahon sa hirap sa pamamagitan ng pagbabarko. Nagpundar ng sariling negosyo, katulong ang asawa at ngayoy may matatag ng kabuhayan. Siya si Chiefmate Rene Sanggalang. Sa iyong nakaraan, babalik ka rin. Yung buhay ko nung maliliit kami, 8 kami magkapatid. At ang tatay ko ay isang driver, ang nanay ko isang mananahi. At nag-aral ako sa M. Hison Elementary School, secondary ko sa Arellano High School at sa PMMA, Philippine Merchant Marine Academy. Nakatira kami sa isang barong-barong dyan sa Tondo. At doon sa Tondo na yon, alam mo naman, mahirap din ang buhay doon. Ano yun survival of the fittest. Dahil minsan walang trabaho tatay ko, natuto akong magtrabaho. Nagbasura ako. Yun, ang tawag ngayon nangangalakal. Tapos, nung high school ako, nag-shift naman ako ng trabaho. Habang nag-aaral ako, nagkakargador ako ng tubig. So, buong krekada doon sa may Tondo, sinusuplayan ko ng tubig na galing naman sa public na poso.
So, hirap ng buhay, minsan isang kaig, santo ka, at kaya ang ginawa ko nun talagang sa isipan ko pa lang nun na kailangan makaalis dito, kaya kailangan magsumikap, mag-aral dahil sa pag-aaral, sabi ng tatay ko, yan lang ang makakapag-angat ng buhay mo mula sa kahirapan. Kaya napunta kami halos sa scholarship program. Ako sa Philippine Merchant Marine Academy, alam mo naman na yun ay state university o state colleges. Kaya ayun ang nakatapos ako ng pag-aaral. I belong to batch 84 ng Philippine Merchant Marine Academy, pero dahil sa nung third year o second class year ko, kailangang mag-extend ako ng pagbabarko ko dahil yung 1 year kailangan ma-sustain mo yung pag-aaral mo ng isang taon pa sa academy. En kaso, siyempre dala-dala ko rin ang buong pamilya ko. Kaya kailangan, habang nag-aaral, may pera ka na at saka nakapokus ka na lang sa pag-aaral, hindi yung matulungan mong yung makakuha ng pagkain, kung saan kukuha ng makakain sa susunod na araw. So, inano ko muna yun, kahit na mahuli ako sa pag-aaral ko. Kaya gumraduate ako ng 2 years after ng apprentice mate ko. Gusto ko nung pinakabatang kapitan o the first captain sa batch ko eh. Pero hindi ko natupad yun. Pero ako yung pangalawa sa naging third officer, nagamit ko yung lisensya sa batch namin. Ako yung unang naging second mate. Ako yung naging unang chief mate. Ako yung naging unang instructor. Ako yung naging unang review instructor. Ako yung naging unang crewing manager sa batch namin. So, in a very short period of time, nakuha ko lahat yun. Hanggang sa nag-decide ako na magnegosyo na lang ng sarili ko dito sa lupa. Pero ang pagninegosyo, hindi naman sa umpisa successful kagad. Hindi. Maraming pinagdaanan. Una ko negosyo, bagsak. Pangalawang negosyo, bagsak. Balik uli sa pagbabarko, nag-ipon, hindi ako gumagasos. Pagbalik ko dito, nagnegosyo, bagsak uli. Yung pang-apat, ayun, sinama ko na yung misis ko sa pagdidesisyon kung anong nararapat. Kaya yun, na itayo ko yung Golden Success Review Center. Sabi ko sa kanya, ako talaga gusto ko nang makasama yung pamilya ko. So, sabi ko, try ko yung magnegosyo tayo dito sa lupa. Yung una, yung first three, hindi ako naggano sa kanya. Hindi ako nag-consult eh. Pero yung pang-apat, kinonsulta ko na siya. At sabi ko, kung kaya mo mag-gamble tayo, yung naipon ko dito, tataya ko na uli dito sa negosyo. Tulungan mo ko. Sabi niya, negosyo ka ng negosyo, hindi naman related sa profession mo. Then magnegosyo ka ng related sa profession mo. Para na sa ganun, ikaw mismo mag-aasikaso, hindi mo pinapasikaso sa iba. So, on that basis, sabi ko, pagka pala sinama mo yung asawa mo, yung pamilya mo, sa lahat ng desisyon, magtatagumpay ka. At siyempre, inihingi natin sa Panginoon yan. Talagang pinagdarasal natin yan. Walang panahon na hindi natin pinagdasal sa Panginoon na sana bigyan tayo ng pagkakataon na magtagumpay sa negosyong ito at maging pagpapala sa iba. Dito, nung itinayo ko itong Golden Success, namunga pa ito ng marami pang mga maliliit na negosyo. Nagtayo kami ng eskwelahan. Tinayo namin yung Golden Success Technical and Educational Institute. Na halos karamihan nito yung mga scholar, anak ng mga mahihirap. At ngayon, 2 taon lang yan, no? Akalain mo 2-year course, pero pagka-graduate nila rito, nakakakuha sila ng mga trabaho. Meron akong mga estudyante na galing dito na ngayon ay nagtatrabaho sa mga malalaking hotel, nagtatrabaho na sa abroad, nagtatrabaho na doon sa mga shipping companies, meron mga government agencies. 2-year course lang yan, ha? Mga computer, no, mga programming, tapos merong hotel, restaurant, and servicing. And lately, ito nga, nagtayo kami naman ng school para sa mga flight attendant. Yun naman ang
kumbaga inaalagaan namin. Para yung mga gusto namang magkaroon ng pagkakataong maging flight attendant, kahit na hindi sila tapos ng 4-year course, basta meron silang at least sa background sa college, may pag-asa silang maging flight attendant or cabin steward. Kapares ng mga seafarers yan in demand masyado yung flight attendant. Sa buong mundo. Kaya naman, yun, sa ganung parang, parang yun na rin ang corporate social responsibility namin. At dito sa community namin, maraming mga estudyante na walang kakayahan ng magulang na idalhin sa eskwelahan, pero pinag-aaral namin sila dito. Ano-ano nga ba ang mga mapanganib na sakit na dapat iwasan ng mga marino? Sa ating buhay mandaragat, aming ipapakita ang 7 mga sakit o karamdaman na dapat iwasan ng mga marinong Pilipino. Una sa listahan ay ang hand and arm vibration syndrome. Pangalawa ang cardiovascular disease. Nariyan din sa listahan ang musculoskeletal system. Ang cancer, kasama din sa listahan. Ito rin ang mga sakit karaniwan ng mga kalalakihan, ang sexually transmitted diseases. Hindi rin maiwasan ang cough, flu, and colds. Ang pandemic and epidemic diseases na makukuha naman sa mga iba't ibang uri ng hayop. Kabilang din ang hypertension. Yan ang 7 sakit o karamdaman na dapat iwasan ng mga marino. Yan ang tampok dito sa Buhay Mandaragat.